Yo, 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 yo! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, araw ng linggo ngayon, Blessed Sunday po. So, for today's video guys, voice over muna tayo. So, eto, ihahatid namin yung anak ko sa terminal ng bus dahil bibiyahe sila pa Manila sa kanilang training. Na 1 week sila doon sa Manila bago sila sumakay ng barko. At habang nasa biyahe kami, nakatulog na nga yung bunso ko dyan. So, nag-decide ako yung anak ko na yung pinag-drive ko. Dahil sa laki ng kasama niya, nakaklase niya, baka hindi sila kakasya sa likod. Sakop niya lahat ng isang upuan sa laki ba naman ng kanyang katawan. So ito na nga, tuluyan na kami nakarating dito sa destination nila, which is sa bus terminal. Ayun na nga, prepare na sila, pasakay na sila ng bus. Bye-bye! At dahil paalis na rin ang sinasakyan nilang bus, so nag-decide din kami na umalis na rin. At yun na nga, nag-take over na ako dyan, ako na yung nag-drive. So nagtatalo pa kami ng misis ko, saan kami pupunta ngayon. Dahil hindi na rin kami nakapagsimba, na usually every Sunday nagsisimba kami. Kaya tinatanong ko siya kung saan kami pupunta ngayon. Magsisimba pa kami o may pupuntahan pa kami. So ang sabi niya, umuwi na tayo ng bahay. So yan, habang nagmamaneho ako, iniisip ko dyan yung anak ko dahil mawawalay na naman siya ng 1 linggo sa amin. So siguro preparation na rin to sa nakaabang na 1 taon na training nila sa barko. So matagal-tagal din yun na hindi kami magkakasama. So sadyang ganyan siguro talaga. Pero sa kabila ng lahat, napapaisip ako habang nagdadrive ako, napakabilis ng panahon. Yung dating bata na 7 years old na iniwan ko ngayon, almost palapit na siya sa pinapangarap niya maging marine engineer o seaman balang araw. So konting days na lang anak, alam ko makakarating o maabot mo rin. Alam ko malayo pa, pero malayo na rin ang narating mo. Sobrang proud ako sa sarili ko, yung dating bata noon na sinasabihan ng walang mararating sa buhay, minamaliit, inuhusga dahil nga hindi magandang pagpapalaki sa akin. Broken family ako, hindi ko man naranasan ang may kalinga o mag-aruga o aruga ng isang ama at ina. Lumaki ako sa lola ko. Nakakalungkot lang, sad to say, na hindi na naabot ng lola ko na nag-alaga sa amin nung makarating ako ng South Korea. At alam kong masaya siya sa narating ko o naabot ko. Yung mga dating pangarap ko na akala ko hindi na mangyayari, panaginip na lang, nasuntok sa buwan. Pero pinagkaloob at binigay sa atin ng Panginoon Diyos, kaya napakabuti sa atin ng Panginoon. Sa mga kagaya ko na nasa abroad, na may mga plano, may mga pangarap, pag nakamit nyo na yon, hindi naman kalabisan kung gusto nyo makabili ng mga sasakyan na pinapangarap nyo para sa sarili ninyo, bakit hindi, di ba? Pinaka-reward na lang natin yan. Pero syempre, unahin natin yung baka higit na napaka-importante sa buhay natin. Kumbaga ako yan, gusto ko lang naman kasi maranasan, may experience yung may sarili kang sasakyan, makita yung pamilya mo na komportable sila nagsisimba, namamasyal, hindi sila nakikisakay pag may family gathering na reunion, nakakahiya ka pa, nasa sulok ka pa, tapos pag pa-web, magko-commute ka pa. Yun ganung bagay na tumatak sa isip ko yung mga bagay na yun. Kaya naman nung may pagkakataon ako, kahit na nahirapan ako during pandemic, talagang kumuha ko ng sasakyan, ngayon ko na lang na-enjoy. So sana maging aral sa inyo yung mga narating ko sa buhay, naabot ko, ginawa ko. So yan, nandito na kami sa bahay, iakit ko na sa garahe yung sasakyan na ginamit natin sa araw na to sa pagdating sa anak ko. So maraming salamat sa mga sumusubaybay, walang sawang tumatangkilik sa mga videos ko. Anyway, hindi po ito pagmamayabang, gusto ko lang po kayong bigyan ng konting motivation na reality na nangyayari sa buhay natin, na walang imposible at walang permanente sa mundo. Maliit man, mababa man ang tingin ng tao o ng iba sa inyo, pues ipakita natin na kaya natin baguhin ang tingin ng mundo sa atin. So walang ibang makakatulong sa atin kung hindi ang sarili natin. Kaya magpatuloy lang kayo sa laban. Tiyagain nyo lang kung nasan man kayo ngayon. Alam ko balang araw makakarating kayo sa nais ninyong marating sa buhay. But stay humble. Laging isipin yung paa nakatapak sa lupa. Huwag natin pairalin na pera ang magdikta sa atin. Dapat tayo ang magdikta o magpagalaw sa pera. So huwag nating kalimutan yun guys. So maraming salamat guys. Kita-kits tayo sa susunod gagawing video. Ito po muna sa Stop TV channel, aka Kabulol. Dating EPS Factory Worker sa South Korea, naging E7 ngayon. Susubok maging negosyante sa Pinas. Panibagong hamon, panibagong yugto, panibagong chapter, another journey ng buhay ko dito sa Pilipinas na gusto kong ibahagi sa inyo. So yun lang po, kita-kits tayo sa susunod gagawing video. Salamat.